Pero ang Facebook, YouTube, Google at Amazon ay hindi hinahayaan ng China na makapasok sa kanilang bansa. Kung titignan ay may tuturing itong one-sided trading. Tama. Hinayaan ng China na maging madali lamang ang paglabas ng kanilang mga produkto sa kanilang bansa at makapasok ito sa napakaraming mga bansa, subalit pinigilan naman nila ang ibang mga bansa na magpasok sa kanila ng ibang produkto o serbisyo, at ang kanilang mas malalang ginawa dahil sa pinagbawalan nila ang mga ito na makapasok sa kanilang bansa ay kinopya na lamang nila ito at gumawa ng sariling bersyon gamit pa din ang kanilang sariling teknolohiya. Grabe, no? May something sa kanila no? sa pamamalakad ng China. Anyway, mga utol, kung bakit naman dumami ang manufacturing companies sa China, kasi mga unang panahon yun nga, kagaya na na-discuss na ni Kasaysayang Pinoy, kadalasan yung mga multinational companies naghahanap yan ng mga murang labor cost kung saan sila makakamura. So sa madalit sabi, sa China po napakamura ng labor cost. Sa madalit sabi, yung mga multinational companies nagtayo talaga ng mga manufacturing nila doon, and then doon na nagsimula yung industry ng China. So mura kasi yung pasahod, so makakatipid, ang mas malaki ang kikitain ng mga manufacturing company. Pero eto lamang, until recently, napakarami ng mga multinational companies ang nagsisialisan sa China. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Di talaga maiiwasan sa ating mga Pinoy dahil sa ginagawa na pangaangkin ng teritoryo, pangaharas ng China sa atin sa Pilipinas, mga utol, maraming mga Pinoy ang nagagalit o naglalabas ng kanilang sama ng loob patungkol sa China. O hindi natin sinasabi yung Chinese people, yung pong gobyerno lamang ng China. Anyway, mga utol, at dahil doon hindi ko maiiwasang mabasa yung ilang komento na sinasabi ng ibang tao, kapwa natin Pilipino, na tablahin na natin yung mga produkto ng China. Pero ano nga ba? Eto topic kasi natin. Ano nga ba ang mangyayari kung ibo-boycott ng Pilipinas ang mga made in China? Okay, ito yung mula kay Kasaysayang Pinoy, pa-subscribe yan. Ayan, mga utol title. Ito pala ang mangyayari kung i-boycott ng Pilipinas ang mga made in China. Sang-ayon ka ba? So yan ang ating aalamin, mga utol. Okay, game na, wag na natin patagalin. Dahil sa iba't ibang kadahilanan. Teka lang. Bilang malayang mamamayan ng Pilipinas, maraming salamat po. Alam naman ng lahat na maraming bansa ang hindi nagiging kasundo ng China dahil sa iba't ibang kadahilanan. Tama. Mula sa mga negosyo, produkto, teritoryo, hanggang sa mga simpleng bagay na lamang ay tila nadidistansya ito sa ibang mga bansa. Maraming mga bansa ang tila may galit sa China dahil na rin sa bully umano ito pagdating sa teritoryo, lalo na sa mga nasa Southeast Asia. Marami ding mga bansa ang nagsasabi na ang bansang China ay malaking banta umano sa demokrasya. Maraming tao ngayon sa Pilipinas ang nagpapaabot ng mensahe tungkol sa pag-boycott natin o hindi natin pagtangkilik sa mga gawa ng Chinese. Ano nga kayang mangyayari kung i-boycott natin ang mga made in China na produkto? Teka lang mga utol, bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang linawin hindi lamang po Pilipinas ang nakakaranas ng pangaagaw ng teritoryo ng China, kasama na ang India at marami pang iba, mga utol. Lahat ng nasa kapaligiran nitong China gustong sakupin o agawan ng teritoryo. So, bakit nga ba nila yun ginagawa? For one reason and one reason only. Yun lamang ang nakikita ko. Ito'y base na rin sa aking mga nakalap na mga impormasyon mula sa mga eksperto na yung global dominance. Yun lamang naman Bukod doon ano pa ba? Kasakiman? Pwede. Okay, anyway mga utol, hindi lamang Pilipinas ang inaagawan ng teritoryo ng China. Ituloy na natin Sa video natin ito, ang aking tinutukoy na China ay ang Communist Party ng China. Ito ay isang partido na patuloy na nagdidikta at nagtatag sa China ngayon. Hindi ko tinutukoy dito ang mga taong naninirahan o residente ng China. Una ay pag-usapan muna natin ang kanilang economic tactics mula sa pinaka-basic trades nito. May tatlong pangunahing dahilan kung bakit ang isang bansa ay nakikipag-trade o nakikipagkalakalan sa ibang bansa.
Una ay ang hindi available ang isang partikular na produkto o serbisyo sa inyong bansa at maaaring makikita lamang ito sa ibang bansa. Tama. Halimbawa na lamang, ang saging noon ay hindi available sa Britanya bago pa ang taong 1633 dahil ang kanilang klima ay hindi angkop sa pagtatanim ng saging kaya naisip nilang mag-import ng saging. Ang pangalawang dahilan ay ang produkto o serbisyo na hinahanap ng isang bansa na wala sa kanila ay makukuha o available sa ibang bansa sa napakamurang halaga lamang. Tulad na lamang ng BPO dito sa Pilipinas, sa atin nagtayo ng mga call center companies ng Amerika dahil di hamak na mas mababa lamang ang pasahod sa mga Pinoy kumpara sa kanilang sariling bansa. Tama. Ang pangatlong dahilan ay dahil ang serbisyo o produkto na hinahanap ng isang bansa ay mas maganda ang kalidad ng mga ito sa ibang bansa. Dahil sa mga ito ay makikita na malaki talaga ang bentahe ng pakikipagkalakalan o pakikipag-trade sa ibang bansa dahil mayroong mapagpipilian ng mga consumers na mura, de kalidad at maraming mga produkto at serbisyo mula sa ibang bansa. Bawat bansa din ay siguradong makikinabang sa kalakalang ito. Pero paano ang mga bansang walang kakayahang mag-export ng kanilang produkto at salat din sa mga natural resources na maaari nilang gamitin upang makapag-export din sila sa ibang mga bansa na kung minsan nagkukulang pa ito para sa kanilang pansariling konsumo? Ang mga bansang ito ay madalas sila pa ang nag-i-import ng mga produkto upang kanilang magamit. Kung mag-i-import lamang sila ay malaking gastos ito sa kanilang bansa at wala silang matatamong kahit na anong insentibo. Sa ganitong pagkakataon, may ilang mga mapagsamantalang mga bansa na tataasan ng buwis na ipapataw sa pag-export nila sa kanilang produkto sa mga bansang nag-i-import at walang kakayahang mag-export. Ito yung tinatawag na taripa. Anyway, mga utol, parang naipaliwanag na ni Kasaysayang Pinoy yung trading, no? Yung basically yung logic ng trading, yung world trade. Okay, mga utol. Pero alam natin, kahit tingnan natin sa kasaysayan, mga utol, yung mga Chinese ay traders talaga sila. Anyway, mga utol, sinabi ko lamang kasi natuwa ako doon sa paliwanag niya doon sa world trade, no? Yung trading ng iba't ibang bansa, yung import and export, kung paano, napakabilis niya ipaliwanag. Pero napakasalimuot po nito, napakarami pa mga kung ano-ano pa mga bagay na mga detalye. Anyway, naipaliwanag niya yon ng simple. Okay? So yung pangangailangan ng isang bansa sa pangangailangan ng ibang bansa, parang ganon. So sisimplehan natin din, kagaya natin, ewan ko kung kasi dito sa Pilipinas, alam naman natin na agricultural yung number one, isa sa mga number one natin na pinagkukunang yaman, no? Agriculture. Pero tayo kinukulang sa bigas. Okay? Kinukulang tayo sa bigas to the point na kailangan natin mag-export ng bigas. So ganun po, yun rin yung paliwanag niya halos, pero yun, para sample lamang para mas malinaw tayo. Okay, tuloy na muna natin Kailangan magbayad ng taripa ang isang bansa bago ma-import ang produkto sa kanila mula sa ibang bansa. Tiyak naman at tiba-tiba ang magiging kita ng bansang nag-e-export ng produkto. May iba pang mga dahilan ng pagpapatupad ng import taxes. Halimbawa na lamang kung ang isang bansa ay nais i-pressure ang isa pang bansa tungkol sa isang geopolitical decision. O kung may isang bansang hindi naging pabor sa economic decision ng isa pang bansa, tataasan nito ngayon ang taripa bilang ganti o pagsalungat. Ngayon itignan naman natin kung paano gamitin sa mali ng China ang pagpataw ng taripa at kalakalan sa ibang mga bansa. Sumapi ang China sa World Trade Organization noong taong 2001. Kasabay nito ay ang pangako ng China na bubuksan nila ang kanilang ekonomiya upang mas mapadali ang kanilang trading sa ibang mga bansa. Pero sa ngayon, mahigit sa 20 taon na ang nakakaraan, ginamit ng China ang pagsapi nito sa WTO sa maling paraan upang sila lamang ang makinabang. Makikita natin ang mga made in China sa napakaraming mga produkto na nasa halos lahat ng bansa sa mundo. Ganito kalawak ang narating ng kanilang mga produkto. Pero ang Facebook, YouTube, Google at Amazon ay hindi hinahayaan ng China na makapasok sa kanilang bansa. Kung titignan ay may tuturing itong one-sided trading. Tama. Hinayaan ng China na maging madali lamang ang paglabas ng kanilang mga produkto sa kanilang bansa at makapasok ito sa napakaraming mga bansa, subalit pinigilan naman nila ang ibang mga bansa na magpasok sa kanila
ng ibang produkto o serbisyo at ang kanilang mas malalang ginawa dahil sa pinagbawalan nila ang mga ito na makapasok sa kanilang bansa ay kinopya na lamang nila ito at gumawa ng sariling bersyon gamit pa din ang kanilang sariling teknolohiya. Grabe, no? May something sa kanila sa pamamalakad ng China. Anyway, mga utol, kung bakit naman dumami ang manufacturing companies sa China, kasi mga unang panahon, yun nga, kagaya na na-discuss na ni Kasaysayang Pinoy, kadalasan yung mga multinational companies, naghahanap yan ng mga murang labor cost, kung saan sila makakamura. So sa madalit sabi, sa China po, napakamura ng labor cost. Sa madalit sabi, yung mga multinational companies, nagtayo talaga ng mga manufacturing nila doon, and then doon na nagsimula yung industry ng China. So mura kasi yung pasahod, so makakatipid, ang mas malaki ang kikitain ng mga manufacturing company. Pero eto lamang, until recently, napakarami ng mga multinational companies ang nagsisialisan sa China. At kung anong dahilan, mamaya aalamin natin yun at titingnan rin natin yung ilang kumpanya na talagang tuluyan ng umalis sa China. Okay? Na dating nandun nagmamanufacture. Okay? Tuloy muna natin to. Pero gusto ko malaman ng inyong komento hinggil dito sa panggagaya nila. No? Binawal nila Facebook, yung Google at Amazon. Tapos may sarili silang version nun. Parang ang one-sided trade. No? Anyway, may free trade na tinatawag na may didiscuss din natin ng konti sa paraang nalalaman ko. Tuloy na muna natin. Sa ngayon, pinalitan ng China ang YouTube at gumawa ng Youku. Pinalitan ng Amazon at gumawa ng Alibaba. Ang kanilang Google ay Baidu at ang kanilang Facebook ay Weibo. Mahahalata na kinopya ng mga ito ang halos buong konsepto ng mga social media platforms na ito at gumawa sila ng mga clone para lamang mapigilang makinabang ang ibang mga bansa sa kanila. Grabe, no? Kahit ano atang lumabas na bagong gamit ay makikita mo din ang clone nito sa China. Mapag-gadgets man yan hanggang gamit sa bahay ay meron silang copycat. Sa totoo lang ay hindi tama ang pangungopyang ito. Subalit ang diktador ng gobyerno ng China ay hinayaan lamang ang mga kumpanya sa kanilang bansa na gumaya ng mga produkto at pinoprotektahan pa sila ng gobyerno. Grabe, no? Pangalawa sa mga armas ng China upang umibabaw ay ang tinatawag na economic dumping. Ito ay ang pag-e-export nila ng kanilang sariling gawang produkto sa napakamurang halaga na nakakaengganyo naman sa ibang mga bansa at tatangkilikin ito upang mapagkakitaan. Siyempre, sa mga negosyante na nais talagang kumita, kukuha sila ng produktong ibebenta mula sa napakamurang halaga lamang. At sino ang makikinabang noon kundi ang bansang China? Kaya nga nariyan ang Divisoria, Baclaran, Shopee, Lazada at kung ano-ano pang mga tindahan na nagtitinda ng kung ano-ano mga produkto mula sa China at ang mas malala pa dito ay matatalo ang ating mga lokal na produkto. Totoo yan mga utol. Ako mismo saksi ako dyan. No? May isang negosyo kaming pinasok dati na yung kung saan yung mga items o mga produkto ay galing rekta sa China. Okay, nandito yung contact na Chinoy and then rekta sa China. Napakamura nga po. Pero talagang yung kalidad masasabi kong substandard. Okay? Pero mura, so napakadali ibenta. So hindi ko nasasabihin kung anong klase pero naging napasok ko rin yung klase ng negosyo na yan. Napakalaki nga ng kita pero yun nga, substandard po yung mga produkto. So kasi mga clone naman Tama. Kumbaga, sanction pa ng gobyerno nila yung pangungopya nila ng mga produkto. Yun yung malinaw doon. So doon pa lang mali na ang gobyerno ng China. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Mamaya, i-check natin yung mga multinational companies na nag-aalisan na sa China at kung ano ang dahilan, aalamin natin yun. Tuloy na muna natin. Sa dami ng mga masasamang bagay na ginagawa ng China sa Pilipinas, bakit ba hindi pa rin natin binoboykot ang mga produkto nila? Hindi na dapat ipagpatuloy ng Pilipinas ang pagsuporta sa ekonomiya ng bansang China kung saan ay ginagamit ang resources nila para ibuli tayo at ang ibang mga bansa. Maraming kampanya ang isinagawa sa iba't ibang panig ng mundo para ipanawagan ang pagboykot sa mga gawaing China. Madalas itinuturo ang dahilan sa di umano'y mababang kalidad ng mga produkto o ang ibang tawag ng ilan ay made in China. Mga issue sa karapatang pantao, mga awayan sa teritoryo, suporta para sa mga kilosang gustong humiwalay sa China hanggang sa mga pagtanggi sa mga bagay na may kinalaman ng China, tulad ng palpak na pamamahala ng gobyerno nito sa pandemya ng COVID-19.
Ipinapanawagan ang pag-boycott sa mga gawang China sa mga bansang tulad ng India, Pilipinas at Vietnam, gayon din sa mga kilosang gustong humiwalay sa China. Mahirap ang tunay na pag-boycott sa gawang China dahil na rin sa katotohanang maraming mga produkto ang ginagawa at iniluluwas ng China sa iba't ibang panig ng mundo. At marami sa mga Chino ang may hawak o may kontrol sa mga kumpanyang di-Chino. Bukod sa pangangamkam na ginagawa ng China sa mga isla at karagatan natin, narito pa ang ilang mga dahilan kung bakit dapat nating i-boycott ang mga produkto nila. Una, halos lahat ng mga hazardous na produkto tulad na lamang ng laruan, gamot, makeup, pagkain at kung ano-ano pa ay nagmumula sa China. Pangalawa, ini-execute ng China ang mga drug mule na Pilipino pero panay din naman ang pagpasok nila ng drug sa ating bansa. At ang pangatlo, ayon sa mga sabi-sabi, sinusuportahan ng China ang mga komunistang rallyista at mga rebelde sa ating bansa. Oy, conspiracy yan mga utol, no? Mahirap, hindi ko yung pwedeng patotohanan at hindi ko rin pwedeng itanggi. Oy, bahala pa rin kayo magsabi kung totoo nga ba sila ay pumopondo sa mga rebelde dito sa Pilipinas. So, hindi ko po pwedeng patotohanan yan. Anyway, mga utol, gaya ng sabi ko, ano-ano nga ba yung mga manufacturing companies, ito mula sa Forbes, manufacturing companies na umaalis na sa China. At ano nga ba ang dahilan nito? Manufacturing moving out of China for friendlier shores. Okay? So, number one siguro yung sigalot o tension between US at ang China. Anyway, basahin lang natin ng konti at alamin natin. No? For decades, China has been known as the world's factory. So talagang halos lahat na ng produkto sa buong mundo ay sa kanila ginagawa. Okay, malinaw yan. China became a major manufacturing hub in the late 1970s and early 1980s. Following the country's economic reforms, the reforms opened China economy to foreign investment and many companies began to outsource their manufacturing to China. So, yun na yung history, no? So, yung dahilan kung bakit pinili ng mga company ang mag-outsource sa China, unang-una, low labor cost. Mura ang pasahod. Pangalawa, government support. Pangatlo, infrastructure. Okay, technology. Pangapat, so hindi na natin babasahin. So, yun yung mga dahilan. Pero bakit nga daw nag-aalisan ang mga kumpanya at anong mga kumpanya ito? Okay, but in recent years, there has been some challenges to China's position as a manufacturing hub. A growing number of companies are looking to move their manufacturing out of China. Companies are examining their heavy concentration in China. Boards and companies are re-evaluating their risks and reviewing mitigation strategies. So eto na. Basahin na natin anong mga dahilan, no? The trends is being driven by the number of factors including rising labor costs. Okay? Tumataas na yung labor cost sa China. So, isa yun sa mga dahilan kung bakit umaalis na yung ibang kumpanya. The ongoing trade war between United States and China. The concerns about China political and economic stability. Yan po yung mga dahilan kung bakit nag-aalisan na. Pero number one reason ito, yung trading war between United States at China. So, yun po yung talagang number one reason kung bakit umaalis. Anong mga company umalis na, no? Yung Intel, Microsoft, Nike, Dell, halos marami pang iba. So ilan lamang yan mga utol. Okay? So nilinaw ko lang na may mga company, more or less mga 20 to 30 companies na lumalayas sa China. Kung hindi ako nagkakamali. Okay? So anong masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Ituloy na muna natin. Kung iboboykot natin ang mga produktong China, narito ang mga bagay na maaaring mangyari para sa magandang maidudulot nito sa Pilipinas. Una, mababawasan ang unsafe products sa merkado. Pangalawa, mababawasan ang income ng China mula sa kanilang export. Pangatlo, less income ng China, less military funds. Tama. Pang-apat, magiging mas masigla ang ekonomiya ng mga lokal na produkto kapag made in the Philippines ang binili. Tama. Panglima, mababawasan ang unemployment kapag naging mas maunlad ang mga lokal nating negosyante. Pang-anim, mas maunlad na local business means more employment and more purchasing power para sa mga mamamayan. Pang-pito, more purchasing power, more healthy economy. Pang-walo, more healthy economy, more business opportunities for small entrepreneurs.
Pang-siyam, more entrepreneurs, more government income. At ang pang-sampu, more government income, more benefit for Pinoys. Para naman sa mga hindi magandang maidudulot nito sa Pilipinas, mababawasan ang mga murang pirated na produkto sa ating bansa. Hihina ang kita ng mga online seller na kadalasan sa kanilang mga produkto ay mula sa bansang China. Mahirap sigurong ipatupad ang panukalang ito sa buong Pilipinas, pero kahit man lang sana ang lahat ng government offices at agencies lang muna ang gumawa nito. As an example, para sa lahat ng mamamayang Pilipino ay ayos na din. Anyway, mga utol, etong pagboboycott kung sakali man ipupush ng taong bayan etong pagboboycott ng yung mga pirated lang, yung mga clone lang nila na produkto ng China dito sa Pilipinas, kung iboboycott natin mga utol, mahihirapan ipasa ito sa ating Kongreso at sa Senado dahil maraming maglalabi dito. Okay? So, yung lobbying mga utol. Anyway, maraming susuhol. Alam nyo naman, yung corruption napaka-typical sa ating gobyerno. So yun yung unang-unang magiging rason kung bakit mahihirapan mangyari ito. Ang the best way natin na gagawin bilang Pilipino, boycott natin ang sarili-sarili natin. Kung tayong lahat ay magkakasundo na hindi tayo magpa-purchase ng mga palyadong produkto, yung mga clone na produkto ng China, maaari. Well, anyway, yung isa sa mga sanction ng United Nations tungkol dito, yung kung sakaling mapapatunayan na ang China, pwede nilang gawin yan. Yung sanction nila na itabla sa economic trading o sa world trade etong China, kung sakali. So napakahabang paliwanag niyan mga utol, pero alam ko nagigets nyo yung sinasabi ko. Pero anyway, anong masasabi nyo? Sang-ayon ka ba? Handa ka ba? Malamang ako nga yung mga ilaw ko dito made in China, yung mga talagang Anyway, nandiyan na siya Pero pwede natin gawin yon. Suportahan natin ang lokal natin produkto, mas mabuti. So ano masasabi nyo? Yung bilang ganti, Yung parang ganti na natin. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang, ma'am. Napakahirap pero hindi imposible. So anong masasabi nyo? Pa-comment. Naulit ko na naman. Maraming salamat. Kasaysayang Pinoy, maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles and we have the Real Sound Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.